Grizzlies fans nawala ng gana dahil walang Morant. Klay hindi na nakatiis, nagalit sa isang reporter. Podziemski nakaw sa draft. At Gary Payton II nakikita na ang pera sa in-season tournament. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, LeBron James Ambassador 13 with Spike, i-click lamang ang link sa comment section o bisitahin ang tfin.com for more high-quality shoes. So, Ja Morant nag-react sa mga sinabi ni Anthony Edwards tungkol sa kanya. Nanalo ang Timberwolves kontra Grizzlies sa isang laban noong linggo na medyo kakaiba ang dating kay Edwards, lalo na sa star guard nila. Di kasi sanay si Edwards na tahimik ang crowd sa home ng Grizzlies. Matindi kasi ang laban sa playoffs at iba pang malalaking laro. Pero iba ang feelings ngayon. Bagamat di sanay si Edwards sa ganoong katahimikan ng crowd sa Memphis, ina-acknowledge naman niya ang impact ng pagkawala ni Morant. At nag-share din siya ng nice message tungkol kay Morant. Solid, di ba? Nakita ni Morant yung message ni Edwards sa timeline niya at nag-react agad siya ng isang emoji na 100 bilang sagot sa isang tweet na nagsasabing palagi siyang sumusuporta kay Edwards. Pareho silang bata pa lang pero nagkaroon na sila ng mga matindi at magagandang laban. Mukhang pareho silang excited na magkaroon ng marami pang ganoon. Solid na solid mga kaibigan. Sa kabilang balita naman mga kaibigan, mainit ang ulo ni Klay Thompson dahil sa mga problema ng starting lineup ng Golden State Warriors. Hindi maganda ang performance ng Warriors ngayong taon, lalo na ang kanilang starting lineup. Sa bawat game, paulit-ulit na tinatanong si Steve Kerr tungkol sa kanyang pasensya sa lineup at parang may initan ng nagaganap. Kinamustahan ng media si Klay Thompson tungkol sa mga struggles ng Warriors ngayong season at ang mga komento ni Kerr tungkol sa pagiging pasensyoso sa lineups. Sumagot si Klay ng mabigat. Maintindihan naman kung bakit siya naiinip. Pagkatapos ng 17 games, may negatibong record ang Warriors at 15 points lang ang average niya sa 40-37-87 shooting. May mga nagdududa kay Thompson mula nang bumalik siya mula sa injury. Pero mababa talaga ang kanyang mga numero ngayong season. Pero kahit anong sabihin ng kanyang mga kritiko, hindi na lang siya nagpapaapekto. Ang Golden State Warriors maghaharap sa Sacramento Kings sa Martes ng alas 10 ng gabi. Kung mananalo sila doon, tiyak na magbabago ang moral at kwento tungkol sa team sa madaling panahon. Samantala mga kaibigan, ang pahayag ni Klay Thompson tungkol kay Brandon Podziemski, ang napiling player sa draft, ay nagpapalakas ng loob sa mga tagahanga ng Golden State Warriors. Umaasa ang Warriors na magtatagumpay si Brandon Podziemski, isang draft pick na napabilib si Klay Thompson. Sa ngayon, hindi pa gaanong kagandahan ang ipinapakita ng Golden State Warriors sa 2023-2024 season. Pero napapansin ng Dubs franchise ang ilang magagandang aspeto. Kamakailan lang, ibinahagi ni Warriors star Draymond Green ang kanyang totoong nararamdaman hinggil sa kanyang suspension. Matapos ang insidente kay Rudy Gobert, nagsalita si Green ng may pagtutol sa suspension at sa kanyang paniniwala na may galit ang NBA sa kanya, batay sa kanyang nakaraan. Ngunit noong Lunes, normal na negosyo para sa Warriors sa kanilang paghahanda para sa rematch at showdown kontra sa Sacramento Kings bukas ng gabi. Mga opinyon ni Klay Thompson on Warriors rookie. Si Klay Thompson ay isang top 75 NBA player ng lahat ng panahon. Isang mahusay na shooter at defensive wizard na marunong makakita ng talento. May ilang fans na naniniwala na ang matalinong dating Washington State Cougars star ay maaaring maging isang coach pagkatapos ng kanyang panahon bilang player sa Bay Area. Noong Lunes, ibinahagi ni Thompson ang kanyang opinyon tungkol kay Brandon Podziemski. Isang first-round pick mula sa Santa Clara na kamakailan lang ay napabilib siya. Inireveal ni reporter Dalton Jensen ang balita sa Twitter. Sa ulat sinabi ni Thompson na ang dating Santa Clara star ay mukhang isang steal na draft pick. Stats ni Podziemski laban sa kapwa rookie. May stats si Podziemski na maganda kumpara sa karamihan ng kasalukuyang rookie class ng NBA.
Bagaman sa mas kaunting oras, umaabot din siya ng average na 6.5 points at 3.8 rebounds para sa Warriors ni Coach Steve Kerr. Nakashoot si Podziemski ng 40.7% mula sa 3-point range ngayong season at halos 45% mula sa labas ng arc sa kanyang huling 10 laro para sa Dubs. Habang patuloy ang Warriors sa paghahanap ng kanilang rhythm at pinakamagandang combination ng lineup sa both offense at defense, malaki ang papel ng development ni Podziemski. Ang hamon ngayon para sa koponan ni Kerr ay ang patuloy na pag-a-adjust ng lineup habang pinapa-improve ang parehong ends ng court sa isang Western Conference playoff race na puno ng kompetisyon. Sa ibang balita naman mga kaibigan, tingin ni Payton sa NBA in-season tournament games ng Warriors ay money time. Si Gary Payton II ay nakafocus sa pera. Alam ng guard ng Warriors na may pagkakataon ang kanilang kupunan na kumita ng malaking halaga sa inaugural ng NBA in-season tournament at mas malapit ang Golden State sa layuning iyon matapos ang 118-112 na panalo laban sa San Antonio Spurs noong Biyernes sa Chase Center. Bago ang laro noong Biyernes, lumalaban ang Warriors para manatili sa buhay sa West Group C ng torneo sa gitna ng maraming elimination scenarios. Isang must-win game at ang energy ni Payton sa court sa kanyang pagbabalik mula sa injury ay tumutulong sa Golden State na makuha ito. Ngayon, nananatili ang Warriors sa hunt para sa premyong pera ng in-season tournament. Ang bawat player sa panalong kupunan sa torneo ay tatanggap ng $500,000 habang ang mga runner-ups ay makakatanggap ng $200,000. Ang mga natalong player naman sa semifinals ay makakatanggap ng $100,000 bawat isa at ang mga natalong player sa quarterfinals ay makakatanggap ng $50,000. Para sa ilang mga player, iyon ay isang malaking halaga. Pagkatapos ng panalong ito noong Biyernes, ang Warriors 2-1 ay pangalawa na lang sa standings ng Group C. Sumusunod lamang sa Sacramento Kings sa 3-0 at may parehong record sa Minnesota Timberwolves na 2-1. Isa sa tatlong kupunan niya iyon ang mananalo sa Group C at mag-a-advance sa in-season tournament quarterfinals. Habang ang Oklahoma City Thunder sa score na 1-2 at Spurs 0-4 ay na-eliminate na. Dahil dito, ginagawang napakahalaga ang laro ng Warriors sa in-season tournament laban sa Kings sa Martes. Ayon kay Payton at inaasahan niyang magkakaroon ng rowdy na crowd sa Golden One Center. May tsansa na ang nanalong kupunan sa Group C bracket ang magiging panalo sa Sacramento ng gabi na iyon sa pamamagitan ng iba't ibang scenarios. At ang point differential ay may malaking papel sa magiging standings. Ayon kay Warriors coach Steve Kerr, iyon ang iniisip niya sa panalong nangyari noong Biyernes. Kailangan ng Golden State ng 13-point na panalo laban sa Sacramento sa Martes, kasama ang isang panalo ng OKC laban sa Minnesota sa parehong gabi para makapag-advance sila. Kung mananalo ang Timberwolves, kailangan ng Warriors ng hindi kukulangin sa 13-point na panalo laban sa Kings para magkaroon ng 3-way tie. Malinaw na iniisip ng Warriors ang torneo sa kanilang panalong nangyari noong Biyernes. At ang isa pang nakatuon na panalo sa susunod na linggo ay magdadala sa kanila ng isang hakbang malapit sa pag-secure ng premyo sa in-season tournament quarterfinals. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving.